Ang Japan B-League ay isa sa pinaka-prestihiyosong liga sa buong mundo na kapag isa ka sa maswerteng makapaglaro dito ay instant milyonaryo ka na. Pero gaano kahirap maging superstar dito at gaano kalakas ang mga kalaban? Kaya pag-uusapan natin ang mga Pinoy na naging superstar dito. Ang una sa ating listahan ay si Thirdy Ravenna. Si Thirdy Ravenna ang kauna-unahang Filipino player na direktang kinuha bilang Asian import sa Japan B-League. Noong 2020, pumirma siya sa Sun Neo Phoenix at dito nagsimula ang pagtaas ng interes ng mga Japanese at Filipino fans sa liga. Hindi lamang siya isang simbolo ng talento kundi ng determinasyon, lalo na't galing siya sa dominanteng UAAP run sa Ateneo. Kahit sa unay nagkaroon siya ng injury setbacks, hindi ito naging hadlang upang ipakita ang kanyang explosiveness at hustle. Naging regular siya sa highlight reels dahil sa mga putback dunks at defensive stops. Kaya't masasabi nating si Thirdy ay naging mukha ng bagong henerasyon ng Pinoy hoopers sa Asia. Hindi lang sa court naging epektibo si Thirdy, kundi pati sa marketing at fan engagement. Madalas siyang tampok sa mga campaign posters, social media ads, at merchandise ng Sun N. Ang jersey niya ay isa sa mga pinakamabentang Asian import uniform sa Japan sa unang taon niya. Kahit na hindi sila palaging nananalo bilang team, siya ay naging dahilan ng pagdami ng mga Pinoy viewers ng B-League. Sa bawat laro niya, may live chat support mula sa mga Pinoy fans sa Facebook at YouTube streams. Ito ang naging daan para ma-realize ng ibang teams na malaki ang market ng Filipino talents. Sa kabila ng lahat ng pressure, nanatiling grounded si Thirdy at hindi naging arogante sa kanyang tagumpay. Binibigyang halaga niya ang pag-represent sa Pilipinas sa isang foreign league. Nagbigay din siya ng inspirasyon sa mga mas batang players na kaya rin nilang makipagsabayan internationally. Hanggang ngayon, ginagamit si Thirdy bilang standard o benchmark kapag may bagong Pinoy recruit ang B-League. Kahit ilang taon na sa Japan, malakas pa rin ang suporta sa kanya mula sa mga taga-Ateneo at fans ng Gilas. Dahil kay Thirdy Ravenna, mas naging bukas ang pintuan ng Japan para sa mga Pinoy basketball talents. Dwight Ramos. Si Dwight Ramos ay isa sa pinakabalanse at pinakakumpletong Filipino import sa B-League. Naglaro siya para sa Toyama Grow Uses, Lev-Anga Hokkaido, at ngayon ay sa Shinshu Brave Warriors, kung saan patuloy siyang nagpapakita ng all-around game. Kilala siya sa kanyang matalinong decision-making, maasahang outside shooting, at lockdown defense. Bagamat hindi flashy, naging mahalaga siyang piraso sa sistema ng bawat team na kanyang nilaruan. Sa kabila ng injuries at team changes, nananatiling matatag ang kanyang performance at disiplina. Kaya naman siya ang madalas itinuturing na most professional sa lahat ng Pinoy import sa Japan. Bukod sa kanyang galaw sa court, naging mukha rin siya ng professionalism at humility sa mata ng B-League fans. Si Dwight ay may magandang imahe, laging tahimik, focused, at hindi gumagawa ng drama sa media. Maraming Japanese fans ang humanga sa kanya dahil sa consistent effort at pagiging team first player. Dahil dito, naging madali para sa kanya na makuha ang respeto ng mga coaches at teammates. May mga pagkakataon pa nga na siya ang kinuhang model o representative ng team para sa league promos. Sa social media, isa siya sa mga may pinakamaraming Pinoy followers na sumusubaybay sa bawat laro niya. Bilang bahagi ng Gilas Pilipinas, mas lalo siyang minahal ng fans dahil sa kanyang dedication sa bansa kahit nasa abroad. Hindi naging hadlang ang pagiging overseas player para hindi siya makapag-contribute sa national team. Sa kanyang B-League journey, naging inspirasyon siya sa mga batang Pilipino na may pangarap na makapaglaro sa international level. Lagi siyang nagbibigay ng paalala na importante ang fundamentals at tamang attitude sa tagumpay. Si Dwight Ramos ay hindi lang scorer o playmaker, isa rin siyang ehemplo ng maturity at leadership. Kaya hindi may kakailat, isa siya sa pinakamatatag na mukha ng B-League para sa mga Pilipino. Kiefer Ravenna. Si Kiefer Ravenna ay isa sa mga unang PBA stars na sumubok sa Japan B-League sa gitna ng kontrobersya. Pumirma siya sa Shiga Lake Stars noong 2021 at naging starting point guard agad, dala ang kanyang basketball IQ at leadership. Bagamat galing sa PBA, nag-adjust siya sa mas physical at mabilis na laro sa Japan. Nakilala siya bilang clutch playmaker na kayang kontrolin ang tempo ng laro, bagay na na-appreciate ng Japanese coaches. Sa mga highlights, makikita ang kanyang precision passing at crafty layups laban sa mas matataas na import players. Dahil dito, naging isa siya sa mga pinakakilalang Asian player sa B-League. Hindi lang laro ang dala ni Kiefer kundi star power din. Bilang Ravenna, may dala siyang bigati na pangalan mula sa UAAP at Gilas Pilipinas. Kaya hindi nakakapagtaka na naging favorite siya ng media at marketing promos ng liga. Naging host pa siya ng ilang B-League web shows at featured sa international media content. Sa Shiga, madalas siyang frontliner sa poster ng team at ambassador sa community events. Ang kanyang karisma ay naging susi rin kung bakit mas lumawak ang fanbase ng B-League sa Pilipinas. Sa kabila ng pressure at mata ng publiko, pinatunayan ni Kiefer na kaya niyang makipagsabayan sa world-level guards ng Japan. Hindi naging perpekto ang record ng team niya, ngunit hindi matatawaran ang effort at professionalism na ipinakita niya.
Ipinakita rin niya na kahit may kontrobersya sa PBA, maaring magtagumpay kung buo ang focus. Siya ang dahilan kung bakit mas naging open ang isip ng ibang PBA players na tumingin sa Japan bilang career option. Sa kanyang paglalaro, dala niya lagi ang bandila ng Pilipinas at respeto ng mga Pinoy fans. Si Kiefer Ravena ay tunay na court general kahit sa ibang bansa. Ray Parks Jr. Si Ray Parks Jr. ay naglaro para sa Nagoya Diamond Dolphins kung saan agad siyang naging key player at scoring option. Mula sa kanyang PBA days, bit-bit niya ang explosiveness, court presence, at ang kanyang all-around offensive game. Sa Japan, pinatunayan niya na hindi lang siya pang local stage, kundi world-caliber talent din. Ilan sa mga best games niya ay May 20th dagdag points, clutch baskets, at crucial defensive stops. Naging visible din siya sa mga highlight reels ng B-League dahil sa flashy handles at three-pointers. Sa loob lamang ng isang season, naging recognizable figure siya sa Japan basketball scene. Bukod sa husay niya sa court, dala rin ni Parks ang kanyang swag at charisma na bihira sa Asian imports. Madalas siyang makita sa mga interviews, magazine features, at B-League vlogs. Nakipagkalab pa siya minsan sa Japanese content creators at nag-viral sa ilang clips. May strong fashion sense at confident attitude na bumagay sa image ng B-League bilang modern, global basketball brand. Kaya kahit hindi siya nagtagal, malaki ang naging epekto niya sa image ng mga Pinoy players sa Japan. Isa siyang example ng Pinoy pride na may flair at high-level game. Pagkatapos ng kanyang stint, pinili ni Parks na bumalik sa Pilipinas at tahimik ang kanyang B-League exit. Ngunit hindi matatawaran ng stamp na iniwan niya sa Nagoya at sa fans ng liga. Marami pa ring umaasa na bumalik siya, lalo na't nasa prime pa ang kanyang laro. Sa ngayon, si Parks ay nananatiling isa sa mga pinakamalakas na Pinoy na naglaro sa Japan. Siya ang patunay na kaya ng Pinoy player makipagsabayan sa top-tier leagues abroad. At sa bawat tira, dala niya ang pangalan ng kanyang amang legend at sariling tatak ng galing. At panghuli ay si Matthew Wright. Si Matthew Wright ay isang Filipino-Canadian na kilala sa kanyang deadly shooting at kalmadong presence sa court. Matapos ang ilang matagumpay na taon sa Phoenix Super LPG sa PBA, lumipat siya sa Kyoto Hanneries sa Japan B-League noong 2022. Mula sa kanyang unang season pa lang, naging consistent scorer siya at isa sa mga pinaka-efficient show-outers ng team. Kahit hindi flashy, naging mahalagang bahagi siya ng sistema ng Kyoto dahil sa kanyang high basketball IQ at reliable jump shot. Madalas siyang ma-feature sa mga clutch moments ng laro lalo na kapag kailangan ng crucial three-pointer. Ang kanyang disiplina at shooting form ay kinabiliban hindi lang ng teammates kundi pati na rin ng Japanese fans. Bagamat hindi siya kasing celebrity type gaya ni Kiefer o 30, naging respetado si Wright sa B-League dahil sa kanyang professionalism. Hindi siya maingay sa social media, ngunit palaging gumagawa ng ingay sa laro gamit ang puntos at leadership. Pinuri rin siya ng mga coaches bilang isang tunay na team player na laging handang mag-adjust para sa ikabubuti ng team. Nagbigay siya ng stability sa opensa ng Kyoto at naging mentor sa mas batang Japanese guards. Ang kanyang mature at composed demeanor ay bagay na bagay sa culture ng Japan basketball. Kaya kahit hindi madalas makita sa promos, siya ay itinuturing na underrated pillar ng mga Asian imports sa liga. Bilang miyembro ng Gilas Pilipinas noon, dala ni Wright ang karanasang international na tumulong sa kanyang transition sa B-League. Pinatunayan niya na kahit hindi ka superstar sa social media, maaari kang maging valuable sa isang foreign league kung may consistent performance at tamang attitude.